sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa bukang liwayway, sa Three Fragrance Aroma Pavilion, nagkakatuwaan sina Jiang Wang, Zhao Ruqing, Du Yehu at Huang Azon kasama ang tatlong kaakit-akit na babae. Habang inaaliw ng isang dalaga sa tabi niya, mariing sinabi ni Zhao Ruqing, ayon sa mga banal na kasulatan, hindi lang basta mag-isa o mag-aral ang tunay na pagsasanay, dapat maranasan ng buong buhay, kaya ang pag-inom dito ay bahagi rin ng espiritual na paglalakbay. Ngayong gabi, sagot ko lahat, pinakamagarbong silid, pinakamahal na mga dalaga. Masayang sumabad si Huang Azon habang nilalandi ang dalawang dalagang katabi niya. Tama si Boss Zhao, tingnan nyo naman ang pares ng baso, na to, mapuputi pa, sabay tawa ng malakas. Samantala, bahagyang umiling si Zhao Ruqing na tila medyo lasing, inalis ng mahinahon ng babaeng nasa tabi niya at nagtanong, nasaan si First Senior Brother? Hindi ba't napagkasundoan nating apat na magkakapatid na magdiwang pagkamatay ng multo? Bakit tung isa lang ang sumama? Kalma lang na sagot ni Jiang habang umiinom mula sa tasa ng alak, pumunta siya para sunduin si An-An sa eskwela. Napabuntong hininga si Zhao Ruqing at sinabi, sige na nga. Biglang lumamig ang tono ni Jiang habang hawak ang baso, bago natin buksan ang pintuan ng langit at lupa at pumasok sa ika-6 na ranggo, mahalagang panatilihin ang kadalisayan ng tagapagsanay, panahon na para pag-usapan ng seryoso, pakilisan ang mga binibini na lumabas muna. Agad umalis ang tatlong babae, may halong inis sa mukha. Bigla namang napahatsying si Huang Azon at halos maiyak, paano kung gaya ni pangalawang pinuno, sa ika-7 ranggo lang ako makarating, ibig sabihin, kahit 80 taon na ako, dalisay pa rin ako, ayoko talaga, ate, huwag kang umalis, huhuhu. Mariing sinabi ni Du Yehu sabay hawak sa ulo ni Huang Azon hanggang mapasubsob ito sa mesa, pag sobra na ang inom mo, matulog ka na lang sa panaginip, kumpleto ang lahat. Doon, muling nagsalita si Jiang Wang habang binubuhusan ng alak ang baso, ganito kasi yan, may 40 puntos ako ng gantimpalang daw, gusto kong ipasa muna sa inyo. Sinumang may sapat na puntos ay pwedeng kumuha ng isang Paeldores panbaka ng Meridian. Kalmado lang na sagot ni Zhao Ruqing, ako na ang hindi kukuha, habang hawak ang alak, dagdag niya, pag nabuksan ang mga ugat, kailangan silang pasiglahin araw-araw, nakakapagod. Agad naman sinabi ni Du Yehu, ibigay nyo na lang kay First Senior Brother, pati yung sa akin, dahil sa aalis na ako. Sa narinig, gulat na gulat si Zhao Ruqing, parang nakakita ng multo, habang pagtatakang tanong ni Jiang Wang, Second Senior Brother, saan ka pupunta? Mariing sagot ni Du Yehu, sasali ako sa hukbo, magpapalit ako ng landas at magsasanay bilang mandirigma, sabay lagop ng baso ng alak. Seryoso ang mukha ni Zhao Ruqing habang binubuhusan ng alak ang sarili niyang tasa, pinaghirapan nating makapasok mula panlabas na institusyon papuntang looban, dapat pag-isipan mo itong mabuti, Second Brother Hu. Ngumiti si Du Yehu habang pinupunasan ng labi, noong araw na yun, kinausap ako ni Wei Yan, may bakanteng posisyon daw sa Nine Rivers Black Armor, tinanong niya kung gusto ko raw lumipat, ilang araw ko ring pinag-isipan, at ngayon, buo na ang desisyon ko, aalis na ko bukas. Sabi ni Wei Yan, bagay daw sa akin ang maging mandirigma, at sa totoo lang, naniniwala na rin ako. Sa puntong ito, ipinapakita ang view ng Three Fragrance Aroma Pavilion, malapit sa pier kung saan mataot abala ang paligid, patuloy na wika ni Zhao Ruqing, tama ka, Second Brother Hu, malakas ka, may likas na enerhiya, pero tandaan mo, sa buong Zhuang Nation, kakaunti ang tumatahak sa landas ng mandirigma, mas nakatutok ang lahat sa pagninilay at pagsunod sa daan. Patuloy si Zhao habang nilalagyan ng alak ang tasa ni Du Yehu, pati ang dakilang General Wang Fuduanming, pinuno ng militar, ay taga-sunod pa rin ng daan, si Wei Yan mismo, gumagamit din ng kakayahang mula sa daan, kung pipiliin mong tumahak sa landas ng mandirigma, ibig sabihin, sa mahabang panahon, wala kang malinaw na sistema o suporta sa iyong pagsasanay. Kalma lang ang sagot ni Du Yehu, napag-isipan ko na yan, pero habang pinag-iisipan ko ng mas malalim, naisip ko rin, kung walang sistema, walang limitasyon, mas bagay sa akin, ako si Du Yehu, aking mailap at ligaw. Kaya kahit ang Paeldores panbaka ng ugat, hindi ko iinumin, gagamitin ko ang pinakamatandang tradisyon ng mga mandirigma para buksan ang aking mga ugat. Seryosong tanong ni Zhao, tradisyon ng mga mandirigma. Dito ipinaliwanag ang pagbubukas ng ugat sa pamamagitan ng enerhiya at dugo, isang sinaunang paraan ng pagsasanay na hindi gamit ang Paeldores,
kundi lakas ng dugo at sigla para puwersahang buksan ang ugat ng daan. Libo-libo na ang sumubok, pero isa lang sa bawat libo ang nagtatagumpay, ang iba, nauuwi sa pagiging inutil, o namamatay sa mismong oras ng pagsubok. Karaniwan, 2 beses sa isang araw lang dapat pasiglahin ang ugat para bumuo ng Dao Essence, pero ang puwersahang pagbukas ng tungtian palas gamit ang matinding sigla ng dugo, matinding panganib ang kapalit. Dahil dito, tinuturing ito bilang landas ng mga baliw na mandirigma, pero sa mata nila, ito ang pinaka-pure. At kapag nagtagumpay ka, ang gantimpala'y walang kapantay, kadalasang mas humigit pa sa mga karaniwang tagumpay ng ibang tagapagsanay. Sa gitna ng kasayahan, masiglang itinaas ni Doyehu ang kanyang banga ng alak at sigaw niya, "Handa na ako, Terra. Sabay-sabay na to, walang tagay-tagay, sabay tawa, para sa tagumpay ko, ubusin natin tong isang buong banga." Biglang seryosong sumingit si Jiang Wang at tanong niya, "Naibigay na ba sa'yo yung teknik ng hukbo?" Agad na sagot ni Doyehu habang inilapag ang isang aklat sa mesa, "Eto na, si Wei Yan ang nag-abot, tawag daw dito ay White Tiger Body Refining Technique, gamit ng mga sundalo, pero mukhang kulang o sira itong kopya." Lumapit si Jiang Wang at sabing, "Pahiram nga, silipin ko." Habang nagbabasa, bigla siyang napangiwi, "Ay nako, sumakit ang tiyan ko." Tumayo agad si Jiang, hawak ang tiyan, lakad papuntang kasilyas. Nakita siya ni Zhao Rukeng, tanong nito, "Kuya, okay ka lang ba?" Sagot ni Jiang Wang habang may pigil sa tiyan, "Ayos lang to, pupunta lang ako sa banyo, babalik din ako." Ilang sandali pa, nasa hallway na si Jiang, hanap ang comfort room, pero sa isang kisap mata, nag-shift ang eksena, napunta na siya sa loob ng Taishu Ilusyong Mundo, sa entablado ng pagsasanay sa daan. Nasa harap siya ngayon ng mesa na gawa sa enerhiya, inilapag niya ang aklat, at sa pagdampi ng kanyang kamay, boom, nagliparan ang mga pahina, parang sinaskan ng sistema, isa-isang lumabas ang mga teknik ng body tempering beast, sabay-sabay ding bumagsak ang puntos niya, mula 3,570, naging 170 na lang. Maya-maya, nag-anunsyo ang system, natapos ang pagsasanay, nakamit ang 4 na banal na hayop, kasanayan sa pagpapatibay ng katawan. Kinuha ni Jiang ang aklat, tinitigan, sabay sabi, "Grabe, tung teknik na to umubos ng 3,400 skill points, halos doble ng ginamit ko sa Purple Chi Sword Technique, pero sulit, hindi tulad ng mga espada technique sa bangkita, tumataas ang level." Paglabas niya sa Taishu Illusory Realm, napabulong siya, "Babalik ako mamayang gabi para kopyahin to, bukas, regalo ko to kay Lao Hu." Binuksan niya ang pinto, at boom, tumambad sa kanya ang isang napakagandang babae, nakatitig ng may pagtataka. Nagkatitigan sila, si Jiang Wang hindi makakilos sa gulat. Sa isang iglap, magkatapat sina Jiang Wang at ang babae, mahinahon ang tinig ng babae habang biglang nagsabi, "Ikaw pala." Ngunit tila walang pakialam si Jiang Wang, malamig at suplado, dumaan lang siya, bahagyang sumagi sa balikat ng babae, sabay sabing, "Paumanhin, makikiraan lang." Lumalakad siyang palayo habang malalim na nag-iisip, talagang delikado ang pag-inom. Paano ako napadpad sa Taishu Ilusyong Mundo gayong nasa Free Fragrance Pavilion lang ako, sa lugar ng kasayahan at kalaswan, sabay buntong hininga, masyado na akong nawala ng kontrol. Habang lumilingon ang babae, isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, at sa pagbabalik ni Jiang Wang sa barkada niyang nag-iinuman, binati niya si Doyehu, "Nandito na ako, pangalawang brother, heto na, isa sa uli ko." Masiglang sagot ni Doyehu habang taas nung inaabot ang kanyang garapon ng alak, "Halika, halika, samahan mo ako sa tagay." "Ang tagal mo naman third brother," dagdag ni Zhao Rukeng habang ngiti pa, "bumawi ka sa 3 tagay bilang parusa." Bigla namang dumating ang isang chubby na babae, masiglang bumati, "Ay grabe, lalong gumugwapo ang ginoong Zhao natin." Ngiting pilyo ang sagot ni Zhao Rukeng, "Inang Li, ano pong kailangan ninyo?" Lumapit ng bahagya si Inang Li at may tanong sa kanyang tinig, "Bakit bumalik ang lahat ng binibini kanina? May kulang ba sa pag-aasikaso?" Napailing si Zhao Rukeng at pabirong sagot, "Huwag kang lalapit ng masyado, nahihilo ako sa laki ng dibdib mo." Pagkatapos ay tumungo siya, sabay buntong hininga, "Hay, alam mo naman, hindi ako nahuhumaling sa karaniwang babae, ang dami ko ng ginastos dito, pero ayaw mo pa ring palabasin si Miaoyu, kahit isang sulyap lang sana." Habang nagsasalita, unti-unting lumitaw ang isang babae sa pintuan, mahinahon ang kanyang tinig, taglay ang hiwaga, "May posibilidad kaya na." Lahat ay natigilan, si Jiang Wang,
tahimik na nakikinig habang umiinom. Si Du Yeho, napakunot noo at lumingon. Si Zhao Rukeng, bahagyang nanlaki ang mata. Hindi naman ako lasing, di ba? At nang lubos nang nakita ang babae, makinis, maputi, kaakit-akit na animoy Diyosa sa ganda, mahinahon siyang tumugon. Hindi si mama ang pumipigil para di kita makita, ayoko lang talagang makita ka. Napataas ang kilay ni Zhao Rukeng, sabay tawa, ay grabe, sulit ang ginastos ko ngayong araw, tapos ay nagbiro, imposible yan, wala pang babaeng ipinanganak na kayang tumanggi sa akin. Mayanhing nagsalita si Miao Yu, totoo nga, si Ginoong Zhao ay hindi lang gwapo kundi sobra pang galante, sino bang babae ang makakatanggi sa kanya? Pero agad din niyang sinundot ng malungkot na komento, sayang lang, hindi mo ako ganun kamahal. Lumingon siya, at sa pagtalikod ay nagbato ng palihim na sulyap kay Jiang Wang na nooy tahimik na nagbubuhos ng alak sa kanyang baso, mukha'y kalmado. Habang lumalalim ang gabi, si Huang Azon ay lasing na at nakangising parang may balak, si Du Yeho naman ay nainis at napakuyom ang kamao sa galit, hindi na siya nakatiis, agad niyang sinunggaban si Huang Azon at inilabas ng silid. Kasabay nito, tumindig si Zhao Rukeng na parang mandirigmang puspos ng damdamin, mariin niyang sinabi, hindi pa ako kailanman humabol ng babae ng ganito katagal, simula nang makilala ko si Binibining Miao Yu, halos araw-araw na ako sa Three Fragrance Pavilion kaysa sa Dao Institute, lumapit siya kay Miao Yu at nagpatuloy, paano mo nasabi na kulang ang pagmamahal ko, ang damdamin ko para sa iyo'y umaapaw, malapit ng lamunin pati ang lugar na ito. Ngumiti si Miao Yu, banayad at may ngiti sa labi, hehe, si Ginoong Zhao ay may pusong kasing pino ng kristal, at ang dilay parang pulot na may mantikilya, pero sa likod ng mga salitang matamis, alam niyang nababato lang si Zhao Rukeng. Naasar si Zhao sa narinig, napataas ang kilay, seryoso ang tingin, kalaunan, ngumisi siya ng pilit, saka nagsabing, Humph, totoo nga, sawa na ako, ayoko sa masyadong matalinong babae. Biglang tumayo si Jiang Wang, sabay sambit, uuwi na ako, kailangan kong ipagluto si Anan. Habang papalakad, narinig niyang mariin ang boses ni Zhao, kuya, magpa-take out na lang tayo, huwag kang magluto mag-isa. Sumulpot si Du Yeho at may dagdag na hirit, third brother, yung mga luto mo, kahit ako, hindi kinakaya ng katawan ko, si Anan, bata pa yun, maawa ka naman. Sumigaw si Jiang Wang, litong-lito, ang dami niyong sinasabi, aalis ba kayo o hindi? Agad na sabay silang tumugon, oo na, alis na kami. Pero bago sila tuluyang makaalis, mariing sinabi ni Jiang Wang, ang pagluluto ko ay katulad ng landas ng mandirigma, hindi kailanman sumusuko. At sa huling eksena, pinitik ni Miao Yu ang isang misteryosong bagay na tinawag na binhi mula sa sariling buto, papunta kay Jiang Wang, dahan-dahan itong pumasok sa kanyang katawan mula sa likod, tahimik, pero may dalang pagbabago. Pagkatapos ng mainit na tagpo, tahimik na nag-isip si Miao Yu, hawak ang kanyang pisngi habang nakatitig ng seryoso, hayaan mo muna akong magmasid, aniya, kung totoo ngang ikaw ay tagapagmana ng Dao na daan, tiyak na sisibol ka agad. Bahagyang humigpit ang kanyang tono, pero kung hindi, malas mo, dahil magiging pataba ka na lang sa white bone sect namin. Kinabukasan, sa labas ng lungsod ng Maple Forest, nakita ang apat na sworn brothers, si Anan, at isang kabayo sa lilim ng dambuhalang maple tree, sa katahimikan, sabay-sabay na nabasag ang apat na maliit na jar ng alak, isang senyales ng kasunduan at panata, mariing nagsalita si Du Yeho, hindi ko na pahahabain pa, kung magtagpo tayo muli sa pugad ng mga mandirigma, magkita tayo sa tuktok. Mariin namang kumilos si Jiang Wang habang may kinukuha sa loob ng kanyang damit, second brother, para sa'yo ito. Napatingin sa kanya ang tatlo niyang kapatid at si Anan, seryoso, gulat, at may halong respeto ang kanilang mga mata. Iniabot ni Jiang Wang ang isang aklat na may titulong, Kasanayan sa pagpapatibay ng katawan ng apat na banal na nilalang, isang regalong may timbang at kahulugan. Sa sandaling yun, agad itong kinuha at binuklat para tingnan ni Du Yeho. Nang masuri ito, halos mapanganga siya sa sobrang paghanga, sabay sabing, third brother, grabe to, ang ganda. Napukaw ang atensyon ni Zhao Rukeng kaya sumilip siya sa hawak ni Du Yeho, tingnan ko nga yan, tingnan ko lang. Pero pagtingin niya, napailing ito ng bahagya at mariing sabi, hala, teknik pampalakas ng katawan to, huwag mo ko isama dyan, ah. Kalma lang si Du Yeho at sagot niya, ano bang alam mo, sobrang ganda ng teknik na to. Tumingin ka pa ng konti, sigurado mahuhumaling ka. Pagkatapos, mahinahon siyang nagtanong kay Linghe, first brother,
Gusto mo rin ba makita ito? Ngumiti lang si Ling He at pumikit, sabay sagot, sa ngayon, naka-focus ako sa pag-unlock ng mga ugat at pagpapalakas ng Tongtian Palace, di muna ko lilihis ng landas. Habang nangyayari to, lumapit si Duyeho kay Jiang Wang at seryosong tanong, sure ka bang ibibigay mo to sa akin? Ikaw, third brother, wala ka na bang magagamit? Kampanting sagot ni Jiang Wang, huwag kang mag-alala, may extra copy ako nito, pag nagkita tayo ulit, tingnan natin kung sino na ang mas malayo ang narating. Ngumisi si Duyeho, may determinasyon sa boses, sige, sa espada, hindi ko kayo matatalo, pero sa martial techniques, hihihi, hintayin niyo ko. Masayang tumingin sina Jiang Wang, Ling He at Zhao Ruqing kay Duyeho, halatang excited. Mataas ang energy, itinaas ni Duyeho ang kamao at malakas na sabing, magkita tayo muli sa Zinan. Sumabay agad ang tatlo. Taas kamao rin sabay sabing, hanggang sa muli, sa Zinan tayo magkikita. Biglang napatingin si Duyeho sa gilid, at nakita niyang si Anan, taas kamao din, sabay sabing, kasama rin ako, kasama rin ako. Natawa si Duyeho, agad binuhat si Anan at nag-fist bump sila ng kanyang sworn brothers, sabay hiyaw ni Anan, ulit tayo mula umpisa. Masayang sagot ni Duyeho, sige, 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 at sa sandaling yun, sabay-sabay silang lima. Itinaas ang kamao at sabay sabing, magkita tayong muli sa Zinan. Sa puntong yun, sumakay na si Duyeho sa kanyang kabayo, mahigpit ang pagkakasabi niya habang papalayo. Aalis na ako, mag-iingat kayo, mga kapatid ko. Mabilis siyang tumililis, luhaan ang mga mata habang nilalamon ng alikabok ang kanyang landas. Makaraan ng ilang sandali, makikita si Jiang Wang, kalmado pero malalim ang focus habang nagsasanay. Sa likod niya, may lumitaw na berdeng dragon. Palatandaan ang kanyang pagsasanay dito, ipinaliwanag ang bawat kasanayan sa pagpapatibay ng katawan ng apat na banal na nilalang. White Tiger, gamit ang ginto para palitan at patibayin ang mga buto. Vermilion Bird, apoy na naglilinis at nagpapalakas ng katawan. Black Tortoise, tubig na banayad na inaalagaan ang laman at dugo. Azure Dragon, enerhiya ng kahoy na nagpapalakas ng sigla ng dugo. Sa sandaling yun, unti-unting dumilat si Jiang Wang, may ngiti sa sulok ng labi. Sabay bulong sa isip, tuwing natatapos ko ang pagsasanay, parang mas nabubuhay ang Dao Essence sa Tongtian Palace. Isang hakbang na lang, palapit na ako sa solidong pundasyon. Pero biglang tumambad sa harap niya si Zhao Ruqing, chill lang, kumakain ng ubas, napasigaw si Jiang Wang, parang nakakita ng multo. Kasabay nito, pilyong nagwika si Zhao Ruqing, third brother, kung gusto mong magsanay edi go, pero kailangan ba talagang hubad? Napaurong si Jiang Wang, dali-daling nagbihis habang halata ang inis, mainit pag nagpapalakas, kaya kailangan talaga, mas comfortable, napakunot-noo siya. Teka lang, kailan ka pa pumasok sa kwarto ko ng palihim, ha? Mahinahon lang si Zhao Ruqing habang umuubos ng ubas, siguro mga kalahating oras na, seryoso ka kasi sa training, nahiya naman akong guluhin ka. Naiinis si Jiang habang inaayos ang tuwalya sa pader, suot na ang pantalon. Alam mo pa palang makagulo ha? Ibinigay ko na sa inyo ni Kuya ang buong teknik, si Kuya abala sa pagbubukas ng ugat. Ikaw, maghapon ka lang kain, inom, kalokohan, sayang ang talino mo. Pero kampante si Zhao Ruqing, ngumunguya pa rin, maikli lang ang buhay, para sa akin, ang hindi mag-enjoy habang may oras, yun ang tunay na pagsasayang. Tsaka siya tumingin kay Jiang Wang ng seryoso, pero ngayon, nandito ako para makipag-ensayo ng espada sa iyo. Kuya, seryoso na to, kung ayaw mo nang istorbohin kita, palusutin mo na lang ako, hayaang manalo kahit minsan gamit ang teknik kong Purple Chi from the East. Napangisi si Jiang habang dinidilaan ang brush, may konting panunuya, ganda ng pangarap mo. Pag pinabayaan kitang manalo, lalo ka lang tatamarin, hintayin mo lang, pag natapos kong isulat to, ikaw ang unang aayusin ko. Sabay habang pinupunan ni Jiang Wang ang form, pabulong siyang nagsalita sa kanyang isipan, seryosong nakaukit sa mukha ang determinasyon, malapit nang makamit ni brother ang kinakailangang Dao merit para sa Peel of Meridian opening, si pangalawang kuya naman, araw-gabi sa hukbo ang ensayo, di magtatagal, magagamit na rin niya ang dugong lakas para buksan ang mga ugat ng Dao. Kung di ako magpupursige, mahuhuli na ako, naipwesto na niya ang halos 100 Dao essence sa mga punto ng Zutian star diagram, pero may mahigit 200 natitira pa, kaya sa mga susunod na araw, bawal na ang kahit konting pahinga. Maya-maya, magkakasamang nagsasanay sa espada sina Jiang Wang at Zhao Ruqing. Kasunod nito,
tahimik na nakikinig sa kanilang guro sina Jiang Wang at Ling He, samantalang si Zhao Ruqing, tulog na tulog habang ongoing ang klase. Sa loob ng silid, makikita si Jiang Wang na taimtim na nagtuturo kay Anan. Pagsapit ng umaga, unti-unting bumagsak ang mga dahon ng maple tree, sumasayaw sa hangin habang lumilipad papunta sa lupa. Sa puntong yun, masiglang sumigaw si Zhao Ruqing, first brother. Agad naman lumingon si Ling He, napangiti nang makita ang mga kapatid, ikatlong kapatid, ikalimang kapatid. Naglakad ng sabay-sabay sina Jiang Wang, Ling He, Zhao Ruqing at Huang Azon. May bahid ng pag-aalala ang tanong ni Jiang Wang, bakit kaya tayo pinatawag ng Dao Institute sa punong gusali ng lungsod ngayong araw, may mahalaga ba silang sasabihin? Sa mahinaong tono, sagot ni Ling He, para ito sa 3 lungsod na pagtalakay sa daan, ngayong taon, gaganapin ang paligsahan sa lungsod ng Maple Forest. Ipinaliwanag pa niya, ang 3 lungsod na pagtalakay sa daan, ay isang kompetisyong pampagsanay sa Dao, kung saan lumalahok ang mga Dao Institute mula sa 3 magkalapit na lungsod. Layunin itong pataasin ang antas, magsanayan, magtagisan, paghahanda na rin para sa taunang pagsusulit tuwing Nobyembre. Halimbawa, sa Daisan Prefecture, may sikat na pagtitipon, hilagang hangin at pagganap sa gitna ng nyebe, tampok ang Qinglan City at Belu City, marami itong naaakit na bisita taon-taon, pero sa totoo lang, ito'y simpleng paligsahan lang ng 5 kalapit na lungsod. Sa kabilang banda, ang 3 lungsod na pagtalakay sa daan, ay mas simple, ang mga kalahok dito ay ang Wangjiang City, Maple Forest City, at Sanshan City.